Magandang araw mga kaibigan at sa pagkakataong ito may tampok po tayong video sa inyo. Marami po nagtatanong sa amin bakit daw walang nagaganap na debate sa pagitan ng punto por punto at ng The Revealers. Actually, marami ng talakayang nangyari noon pa man. Pero may mga ginagawa kasi ang The Revealers na hindi namin nagustuhan at tila isang unchristian kind of spiritual warfare. Kaya sa mga nais malaman kung ano ang dahilan, kung bakit walang nangyayaring bangayan sa pagitan ng punto por punto at ng The Revealers, narito po ang sagot. Bro, Hello. di ba hinihintay sila sa Sabado para kay Boy Letra, hinihintay sila kay Nascam. Pasok sila sa Sabado. Sa Sabado, si John rin may debate. Sa Monday pa sila papasok yung The Revealers. Oo, sabi mo hinihintay po kayo sa Hinihintay sila ni Lunes, Boy Letra. Kompleto kami dito. Oh. Yan na Boy Letra. At saka at saka sana pumasok ka rin bro ngayong darating na darating na Monday night. Ba't sila Boy Letra po? Ba't hindi po kayo? Boy Letra kasi, ang terms namin kasi ayaw tanggapin ng ng The Revealers eh. Ang terms kasi namin ganito. Kung gusto nila makipagdiskusyon sa punto por punto, kung kami ni Brother Wendell ang gusto namin face to face harapang debate in public, ayaw nilang tanggapin. O sige, si John Ray gumawa ng kanyang sariling terms. Ang term ni Brother John Ray, lalabanan niya ang The Revealers sa live basta ang camera nakaharap sa mukha na magsasalita. Na siya'y nagsasalita talaga sa video. Ayaw pa rin tanggapin eh. Ngayon, ang gusto ng The Revealers, sila yung masunod na yung kanilang mukha nakatago, yung kanilang identity nakatago, at dahil doon, may kumasa sa gusto nila. Eto ngayon ang grupo ni Nash Benavides, ni Boy Letra. Sasabi nila, Brother Jando, kung magpupumilit ang The Revealers na nakatago ang kanilang muka, kami ang lalaban. O sige, walang problema yon. Mapilit ang The Revealers eh. Ayaw nilang sumunod sa aming terms eh. Alam mo bro, sana sumunod na lang sa terms namin para kami ang humarap. Ayaw nang sumunod eh. Di wala. Alam nga pilit namin. Ngayon, ang dahilan nila, tinatanggihan sila. O sige. Ngayon, binubuksan namin ang programang ito sa Monday night at sa Saturday. Pero Saturday kasi may debate si Brother John Ray. So, wala tayo sa Saturday. Kasi si John Ray yung buong oras kanya. So, sa Monday night na lang. Sa Monday night, bubuksan namin ang programa. Nandyan sina Boy Letra. Sila yung haharap. Kasi ayun lang sumunod sa aming terms eh. Ano magagawa namin doon? Di wala. Sana sumunod na lang para kami ang humarap. Di ba? Tama ba? At least bro, mayroong kayong ngayon. So mayroon na kayong option. So kung ayaw niyo magpakita ng mukha, nirerespeto namin yan. So may harap na po May harap na iba. Brother Boy, Brother Nas, tsaka yung isa pa, tatlo yan. Si Fred. Fred yung Brother Fred eh. Brother Fred. Oh. Wala pong problema yung Sila, kapatid sa Monday po, pasok po kayo. Pasok kayo sa Monday. Sila Boy Letra, saka sila Nash, lagi na po doon sa TikTok, sanay na po sila. Akala ko ba hindi ka inutusan ng The Revealers? Ba't alam mo? Ba't alam mo? Nabisto. Hindi daw inutusan ng The Revealers. Mga debate doon. Napapanood daw niya. Napapanood lang. Sabi mo, hindi mo kilala si The Revealers eh. Hindi po ako Basahin mo nga yung inutusan. 21.8 ng Iba pahayag. po yung Yung mga sinungaling saan pupunta. Nako, nabisto na naman. Basta ito bro, ang masasabi ko diyan, Ito masasabi ko diyan. Booking. Kung susunod ang The Revealer sa aming terms, mangyayari na kami ang haharap. Kung ayaw nilang sumunod, nandyan sina Boy Letra. 'Di ba? Option nila yan. At least may option B sila. Ayun na lang yung terms namin eh. Alang ang ipilit namin, ayun na lang yung terms namin.
Hindi, Ay, tsaka narinig ko bro, lagi silang nagyaya ng debate. Sabi oo. niya, debate tayo, sabi nila. Pero walang labasan ng mukha, Walang sabi labasan niya. ng muka. Hindi O yan. yan, may kumasa. May kumasa. Eh di, yun ang harapin ninyo, yung kumasa. Ba't yung pipit sa amin, ayon mo sa terms namin? Kailangan, kung kami lalabanan, nasa terms namin. Yung terms namin, Wala na face to face talaga. So wala na silang dahilan, no bro? Wala na. Wala na silang madahilan. Yan, inano na yung ano nyo po ha, Kinasahan sila ni yung ano mga eh. pahayag nyo na gusto nyo makipag-debate, walang ano mukha sa Lunes po ha. Sana makarating kayo. Etos bottom mga harap sa kanila. Etos bottom. Sige. Oh, ang inaabangan ko po kasi yung kayo po yung haharap ako. Ay, kung kami yung pahaharapin nyo, simple lang naman yung bro eh. Hindi naman kami umaatras eh. Actually, gusto pa nga namin harapan talaga eh. No? Eh, ayaw nila ng harapan eh. Ibig sabihin, ayaw mo sa terms namin, hindi wala kami magagawa, wala nga ipilit namin. Kaya binibigyan namin sila ng second option. At ang second option, ang haharap, sina Boy Letra. Ngayon, Di, sa bro, sa Jondo, tanungin reasoning na, mo, Bro Jondo, baka naghihintay tanungin mo pa tayo na, kay baka Brother papayag- Wendell. Hindi, baka payag siya ng face to face ngayon. Ano Tanungin bro? mo. Payag ka bro? Face to face bro? Hindi naman po ako nakikipag-debate. Okay. Okay, hindi siya nakikipagdebate. Okay, wala tayong magagawa doon. Hindi siya nakikipagdebate. Basta sa amin, bro, kung kami ang nais mong makitang lumaban sa The Revealers, yung terms namin, sundin nila yon. Kailangan, pag si Brother Wendell or ako, kailangan face-to-face in grand public debate. Face-to-face talaga. Yan. Papayag ako dyan. Talagang haharapin ko yan. Basta face-to-face lang. At The Revealers, ha? Hindi pwede mag-import ng hindi The Revealers. Dapat The Revealers talagang haharap. Kasi nandyan si Almasora at saka si Nash Benavides magko-confirm. Brother Jando, yan. Confirm ko, Brother Jando, yan ay The Revealers. Pag sinabi nilang yan ay The Revealers, tuloy ang debate face-to-face. Pero kung sabi nila, hindi naman yan The Revealers eh. Ay, di wala. Kailangan talaga pag punto por punto versus The Revealers, dapat The Revealers talagang haharap. Pero, face-to-face, labasan ng muka. Yun ang gusto namin ni Brother Wendell. Ngayon, kung ayaw nila, sabi ni Brother Junre, may pangalawang option. So, si Junre, nasa South Korea siya eh. So, ang option niya, online debate, pero ang mga camera nakaharap sa muka ng mga debater na nagsasalita. Hindi pwede pakita, hindi pwede computer. Dapat yung mukha niya mismo nakaharap sa kanyang mukha habang siya ay nagsasalita. Take note, alam namin ng deep face. Hindi kayo pwede kumuha ng ng AI na gawin yung mukha tapos kayo nagsasalita, hindi pwede yun, malalaman namin yun. Pandaraya yun. Kailangan talaga nakaharap sa mukha ng The Revealers kung si Junre. Kung ayaw nyo yung terms namin, yeah. Nakita mo na? Ito pong inanap nila Sige, ito. Yan, anong cover niyan, bro? Pakita ng cover, bro. Kasi malamang nanonood ka ba sa live, bro? Nanonood ka sa live? Oo. Sige, pakita mo yung cover, Brother Wendell. Sira-sira ng cover nito. Ito. Yan punit-punit ng cover, ayan Ayan. Pwede Ito yung ang cover. cover po niya. Ito. Yung author ng Naman Brother yan ang Wendell, sinong cover author po. ng Brother Wendell nung mismong article na yon? Sinong author nun? Ang author na ito Yung mismong author. ay si Pedro B. Plasio. Pedro B. Plasio. Kino-confirm mo ba, Pedro bro? B. Plasio. Kino-confirm mo ba na si Pedro B. Plasio ay ministro ng INC? Kino-confirm mo? Di ko po kilala po. Ito, Kami po ministro sa iglesia. Ayan, bro. Presidente, Wait lang nga. Palakihin ko muna. Brother Wendell, gusto ko makita eh. Pedrito B. Plasio. By Pedrito B. Plasio. Yan. Okay. Nakikita sa full screen. Kaya nga, Ang bahagi po yung Yung Nasa saan niyo bahagi po daw, saan kanina. bahagi daw, Brother Wendell? Anong pahina? Ha? Anong pahina daw yun? ang bahagi po dyan. Pahina 8. Pahina 8, sige. Pakita mo ba dito yung Oh. pahina 8? Ayan. Ito. Oh.
Oh, pahina The Church 8. of Christ, The Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church, although writers and historians continue to treat both as synonymous. Oh, pareho. oh, yan. Ang tanong Binasa, dito, Brother binasa niyo Jando, po nang lahat. isulat ito ni Pedrito Plasio. Pedrito Plasio, ano ang batayan niya? Biblia, history? Pakisagot niyan, brother. Ano ba tayo niya? Ano po Biblia. yung binasa niyo po lahat yan? Naku. Gusto mo basahin pa yung buong article? Itong nakasulat dito, napakalinaw na yan. Ang Iglesia ni Cristo, Church of Christ, has thoroughly ganap naging Katoliko. Itong sinulat ng ministro na ang Iglesia ni Cristo ganap naging Katoliko, ang tanong dito, kung di paniniwalaan na may Catholic na kasulat sa Biblia, anong batayan niya, anong ginamit niyang batayan na the Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church? Kahit nga si Parba, di niya maribat ito. Ano bro? That- Pinabasa, tutol ka naman ng tutol. Okay, yun lang po. Ano yun lang po? Sagutin mo. Sagutin. Ang punto dito, Ang sagutin punto kasi mo, dito, Brother Jando, Tutol ano ka ang- ba sa Ano sinasabi? ang batayan? O ano ang batayan ng Biblia ng history. pasugo na sinabi niya the Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church? Ito ba ay history o Biblia? Anong batayan niya? Pahayag lang po niya yan. Pahayag, walang batayan. Pahayag lang, walang batayan. Ganun ba bro? Pinahihintulutan ng INC ang mag-publish sa pasugo ninyo ang nagpapahayag lang ng sarili niyang opinion? Hindi ko pa na, kung basahin niyo po yung... Hindi. Sagutin mo na bro. Sagutin mo na bro. Pinapayagan ba? Bro, Yung nilalaman. bro, sagutin mo na bro. Pinapayagan ba ng inyong pangkalahatan ang mag-publish ang mga author na mag-publish ng kanilang sariling opinion sa inyong pasugo? Pinapahintulutan 'yan? May mga bahagi po, hindi naman kasi lahat yan. Kung babasahin niyo po yung buo, makikita mo yung ano bang ibig sabihin doon. Hindi, babasahin ko na lang yung parte na lang. Kasi kung babasahin ko yung buo, pinaglalaroan lang tayo nito eh. Babasa mo yung buong buo? Kunwari pa to eh. Brother Jando, Oh, yun ng kotisyon na yan na ginamit natin dahil malinaw na sila mismo wasak sa pahayag niyan. The Church of Christ has thoroughly, ang Iglesia ni Cristo, ganap naging Iglesia Katolika. Kaya kung di sila maniniwala na hindi nakasulat sa Biblia, di dapat paniniwalaan, ang tanong, itong pahayag na ito ni Plasio, anong batayan niya? Imposible naman sasabihin ng mga ministro, sa kanya lang yung sarili, wala siyang pinagbatayan, opinion lang niya yon. Opinion, nasa kanilang Pasugo Magazine, ano man ang napublish sa kanilang magazine, ay opisyal na aral ng INC yan. Ang pagkakaintindi ko po dyan na ang Iglesia ni Cristo ganap na naging Katoliko, yun yung naganap na pagtalikod po na ang pumalit ay hindi na Iglesia ni Cristo kundi Iglesia Katolika na po. O kaya nga, kung yun ang intindi mo, na the Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church, asan dito ang natalikod? Brother Wendell. So, ang kanilang unawa diyan daw, yun daw yung total apostasy at pagtalikod ng buong iglesia. So, kina-confirm mo ba, bro, na ang iglesia ni Cristo naging Katoliko? Kina-confirm mo? Iba ba Jando? Opo, Iba kasi ang tumalikod yung sa Iglesia ni Cristo naging noon. thoroughly become. Yung Magkaiba yun. kina-confirm ko lang sa kanya, yung bang unawa mo na ang iglesia ni Cristo, natalikod ang buong iglesia ni Cristo, kaya naging Katoliko, yung ba unawa nyo? Yun po yung pumalit. Hindi, yung ba unawa nyo? Sige, Brajando, ito lang.
nang sinabi sa kanilang pasugo, Ganda to. the Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church. Ang tanong, ano ang Tagalog sa the Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church? Oh, Tagalogin mo, Tagalog Tagalogin ito. mo. Simple lang yan. Tagalogin mo. Kayo na lang po. Na! Mahirap tong mga close-minded. Naiipit na. Nagtatanong po ako, ba't ako ang tinatanong? Yun na nga, kasi tumututol ka sa sagot eh. Di, Oh, sinagot natin kanina. sinagot Ibalik ka, na natin. tumututol ka. Oh. Kaya ka tinatanong pabalik para to confirm kung ba't ka tumututol. Sana hindi po ako ka na lang tumutol. Ang tanong po, doon sa nangyaring debate. Bro, sana bro, hindi ka na lang tumutol kasi sa amin sa programang ito, tatanungin ka pag tumutol ka. Tatanong ka, sasagot kami. Pag tumutol ka sa sagot namin, tatanungin ka, ba't ka tumututol? Maliban dyan, Brad Jando, maliban dyan, ang dami niyang request. Oh, Binigay natin. Binigay. Pakita ninyo yung ang cover. pasugo, Oh. cover. Pakita ninyo yung maliit na aklat. Oh, Pakita. sinunod lahat ng mga yung ano malaki, niya. pakita. Pagkatapos, request natin na itagalog, di na mapabigay. Oy, ay, ang tawag dyan, sirado isip. Alam na Kaya ako niya po eh. yung nagtatanong, programa niyo po yun. Yes, nagtatanong ka nga. Programa nito, sumasagot naman kami. Eh sana, pag tumutol ka, sumagot ka pag tanungin ka. Tama yun, programa namin ito. Kami sumagot sa tanong mo. Eh nang tumututol ka, eh di, diskusyon ang hanap mo. Kunwari pa to. Once tumutol ka sa sagot namin, kasi meron kang sariling idea mo, nagkikipag-diskusyon ka. Kaya ka namin tinatanong pabalik, kasi tumututol ka. Kung ayaw mong tanungin ka, huwag ka na lang tumutol. Brad Jando, narinig ba niya yung pahayag ng the Revealers na binasa talaga ng the Revealers yung it is not altogether fantastic to see. Narinig ba niya yan na binasa ng the Revealers? It is not altogether fantastic to see. O, narinig mo ba daw, nabinasa ng The Revealers yan? Di ko alam kasi hindi naman ako araw-araw nanonood pa. Pagka tumadaan lang sa TikTok, doon lang ako nakakapanood. Meron ka bang video ba Wendell na binasa nila ba Wendell? Yes. Na-replay natin yan. Na-replay natin yan. Pwede mong, Na binasa nila. pwede mong ma-play ngayon para marinig? Hanapin ko. Sige, mas Hanapin maganda ko. kasi kung merong record, at least marinig. Kasi yung ating it is not all together, dinideny niya. Kasi, ang binasa ni Ramel Parba, they all together. Tignan mo, pandarayang ginawa? They all together, fantastic to say. Ngayon, ate parinig yung yung na-record ni Brother Wendell na binasa ng The Revealers, it is not all together fantastic to say. Sige, sandali ha. Madali mong mahanap yung file mo, Brother Wendell. Dami mong file eh. Madali na. Kasi ako to, sa dami ng file ko, nahihirapan akong hanapin eh. Sandali lang. Sumabaybay po kayo doon. Sumubaybay, hindi kami sumusubaybay doon. Kasi pangit ang programa nila. Napakapangit ang programa, hindi, Ito, sige. ibinigay lang ito ni Kaburnok sa atin. No? Binigay ni Kaburnok. So, dito makita ninyo ang pagkakaiba sa The Revealers at kay Ramel Parba. Parba. Meron talagang magic na ginawa si Parba. Sa aklat. Iparinig mo ba rin? Sir Ojo. Parinig natin. Way back. It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings Balik. Ulit. Balik. way back. It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of So nabasa talaga. Ah. It is not altogether. Ah. Si Parba. Pero ang mastermind, ato ba rin sa inyong libro, gusto na ako, they all together fantastic to say that Ayan. they all together fantastic to
Oh, so the altogether fantastic ngayon. to say, pero sa The Revealers, Way back. It is not altogether fantastic to say Si Siriak po yung nagbasa. Si Siriak ang nagbasa. Ito ngayon, tanong ngayon dito, bro. Sino ang nagsasabi ng totoo? Si Ramel Parba o si Siriak ng The Revealers? Mas maganda po kung kay Siriak. Sagutin mo, bro. Sagutin mo. Sino? Kasi kanina binasa namin. Wala siyang audio, bro. Wala siyang audio. Wala siyang audio. Sige. Kasi kanina binasa namin, tumututol ka, kaya ka naghanap ng original na libro, hardbound. Ngayon, naglabas si Brother Wendell, tutol ka pa rin. Ngayon, eto na. Binasa na mismo ng The Revealers na si Siriak. Binasa na ni Siriak mismo ng The Revealers. It is not altogether fantastic to say. Ngayon, ang tanong, sino ang nagbasa ng tama? Si Ramel Parba o si Siriak? Sagot. Mas maganda po kung Ha? maganda kung sa kanya po. Ano sa kanya? Pinakita na nga yung video, nagbasa si Siriak eh. Oo, kaya nga sa kanya, siya man nagbabasa. Uy, nakangiti ka bro, nakangiti ka. Ha? Pinagloloko mo kami, nakangiti ka dyan ha? Pinagloloko mo kami ha? Yan ba? Brajando, Yan ba? imposible naman na itong dalawang aklat ko, imposible naman na itong dalawang aklat ko magkaiba talaga sa binasa ni Parba. Imposible magkaiba. Binasa ni Siriak ng The Revealers eh. Tapos ngayon, tinan mo ang reasoning niya. Tinan mo reasoning niya. Nangingilabot ako sa ano bro. Sa pinagagawa mo ngayong gabi, nangingilabot ako sa ginagawa mo. Dami mong ano. Tama na bro. Wala na tayong oras, bro. Sana tayong lagpas sa oras. Pabalikin mo na lang yan bro sa Monday uli. Sa Monday na lang kabalik kasi nandiyan naman sa Naboy Letra. Andyan din si Nash Benavides at yung si Brother Fred, no? Meron pang isa silang kasama na ano yun, si Noel Perfecto. Meron pa. yung buong angkan ng ng ethos bottom, sila yung haharap sa mga The Revealers kasi ayon lang yung terms namin, wala kang magagawa doon, di sila yung magharap. Pero live pa rin napapanood. Tingnan natin kung makalaban ba ito. Sige bro. Next time ulit. Sa Monday night na lang ulit. Yun. Kasi ang hinihintay ko na tatawag sa akin, MCGI. MCGI ang tumawag sa akin ay INC. At least na ano siya doon. Naalog siya doon. Grabe talaga. Kumbaga parang inalog yung ulo niya doon. Okay. At yung sabi nila Brajando na nandaya ako sa debate, abay, nahayag. Sino talaga ang nandaya? No, yun, nahayag. Kasi kung pandarayang binasa ni Brother Wendell, dapat hindi tugma sa pasugo. Tugma sa pasugo, parang nandaya yun. Pagkatapos, matanggap ba natin yan na ang sinabing, the Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church, ang interpretasyon, the Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church, natalikod daw. Natalikod. Kaya nga sinabi na, ano ba yung Tagalog sa has Thoroughly. thoroughly become? Thoroughly become. Ano sa Tagalog yun? Sabi niya, hindi ako marunong mag-Tagalog. Ang simple lang naman ang tanong eh. Programa nyo ito. Akong nagtatanong. Tama, nagtatanong ka. Sumagot kami. Tutol ka ng tutol eh. Next time, huwag ka lang tumutol. Para hindi ka matanong pabalik. Kaya ang ginagawa ng Revealers, tatanong lang. Walang pagtutol. Pero, yung aming sagot, sa kanilang programa, pinagtsachap-chap. Kaya kami nainis eh. Kasi hindi maganda yung ginagawa nun eh. Brajando, maghanap pa ng lusot. Dahil malaki daw ang aklat na pinakita ko, dapat yung maliit. Pero nung binasa ng The Revealers, tameme na siya.
Ang ganda talaga, no? Nakuha talaga ni Kaburnok yung pagkabasa ng The Revealers. Okay na yon.